Hello mga katek, welcome uli sa Tech Electronics. Pasensya na kayo, ngayon lang ako nag-vlog uli ng ayusin natin TV. Bali iba na kasi yung trabaho ko. Bali itong TV na to, ito yung ginagamit ng sa monitor ng CCTV. Monitor namin dito sa CCTV. Bali nung nag-fluctuate yung kuryente dito, nagpatays hindi yung kuryente. Bali nung nagkaganon yung kuryente, nagpa-fluctuate, bigla na lang tong hindi nag-power on na. Hindi na siya nag-on. Yun ang sabi sa akin ng staff natin sa office. Bali ito siya, oh. Isang Aiwa. Yan. Flat screen TV. Bali itatry natin siya kung sasaksak kung ano talagang nangyari dito sa TV na to. Ayan, saksak na natin. Ayan siya, oh. May ano naman siya, indicator light na kulay pula. Pag inon natin, ayan, oh. Ayaw siya mag-on. Ayan. Pinipindot na natin yung power on yan, yung power button. Wala. Kailangan yan guys, pagka pinower button mo yan, yung pula na yan magiging blue pag nag-on siya. Ngayon sa sitwasyon natin, ayaw niya mag-on. Ayan guys, balik ako na lang kayo, bubuksan natin to. At mahirap yung walang tagahawak ng camera. Try natin kung anong naging sira nitong TV na to. Sa ganitong sitwasyon, pagka ganyan standby red, nadamay na yung ano niyan, yung motherboard niyan. Kaya kailangan natin baklasin to. Do you feel the vibes? Yan na guys, binaliktad ko. Bali, ito yung brand nya, Aiwa HD LED TV. Ito yung model nya. Makikita mo yung pinaka model nya. Andito rin yung malalaman mo yung pinaka size ng TV mo. Ayan siya, oh. A0N0040. Ibig sabihin 40 inches tong TV na to. Babaklasin lang natin to, tapos tingnan natin kung ano nangyari dito sa TV to. Ayan na guys, nabuksan na natin yung pinakatakip nya. Ito yung pinaka motherboard nya. Yan, ito yung pinaka motherboard. Diyan tayo mag-check ng voltahe kung bakit ayaw mag-on itong motherboard. Nga lang, may nakita ako dito sa may top board nya. Yan, top board. Ito yung LVDS nya papunta dito sa top board. Pinaka screen nya. Tingnan mo. Kung mapapansin nyo, isusum ko, ang daming insekto. Ayan, oh. Ayan. Susum ko pa. Mga patay na gamo-gamo. Ayan, oh. Dito siya sa pinaka top board nya. Sana hindi nadamay itong pinaka top board ng screen natin. Ayan, oh. Yan, ang dami nilang pakpak. Tapos sus, yan, binibidyoan ko na para
binibidyoan ko na para makita ni sir kung ano nangyari sa TV na to. Ayan oh, dami. Paano nakapasok tong mga gamo-gamo na to. Ayan oh. Yan. Oh, may couple pa. Dito pa yung dalawa. Yan. Yan. Dami nila. So, gagawin ko dito, itong pinaka top board nito, lilinisin natin. I-checkin natin. Tapos, bago tayo pumunta dito sa main board, i-checkin din natin yung supply nya. Kung ayaw, bakit ayaw magtuloy mag-on. Yan oh. May nakita na ako dito. Ayan. Ayan siya oh. Hindi mailawan kasi. Ayan. Dito banda. Ayan. Parang nasunog to. Itong pinaka-resistor nya. Saan na yan? Ayan oh. Di tayo magano kasi parang may nasunog. Grabe. Matinding ano to, troubleshoot. Makuha lang natin yung power nito para makita natin kung ano yung itsura ng display kasi binahayan na siya ng mga gamo-gamo. Tingnan natin, sana walang nadamay na piyesa. Okay guys, check lang tayo at balikan ko kayo ulit. Ayan na guys, check natin yung supply dito. Bali tawag nito, lalakayan natin. Wala siyang out na 12 volts, hanggang 8 lang siya, mababa. Ibig sabihin wala siyang balik ng kuryente. Ang inaanohan ko dito ay baka nasira tong pinaka IC natin. Wala siyang feedback, yung balik na kuryente para magano dito, mag-trigger yung supply niya ng 12 volts. Kaya naka-standby red lang siya. Mangyari nito, papalit tayo ng board nito. So tayo makakuha ng board. Bali, hanapan ko pa ng kaparehas nito guys. Titingnan natin kung saan yung meron siyang kaparehas na board. Ayan na guys, bumalik ulit tayo sa pagta-troubleshoot. Bali, napag-alaman natin na ang pinaka main cause nito ay yung pinaka IC nya sa motherboard. Nagsukat tayo ng voltahe dito, wala siyang nire-release na, wala siyang ina-out na 1.5 dito sa may memory papunta dito sa may switching transistor para mag-trigger yung pinaka 12 volts nya. Ayan, kita nyo dito yung IC na yan, may defect na rin. Saka pag hinawakan mo, may init na siya, hindi na normal yung init niya. Ayan siguro yung cause ng pag fluctuate ng ilaw na pinaka main na kuryente natin, nadama ito. Ngayon, papalitan natin tong board na to kasi di natin kayang
i-replace to. Hindi natin kayang palitan to kasi tinan mo naman, oh, maliliit na yung pinakapaan niyan. Ang gagawin natin, total may mga sirang TV dito na basag yung LCD, katulad nitong itong isa, yung MyView to, yung MyView yan, 40 inches din. Ayan, oh, MyView, 40 inches. Bali, ito yung pinaka, kinuha ko na yung pinaka board yan. Bali halos same lang sila, oh. Palitin natin. Yan, malabo, labo. Yan na guys, medyo malabo lang yung camera. Parehas lang sila ng ano, the same lang sila nung style ng board nya. Ayan, kung makikita nyo, patay natin ilaw. Ayan, parehas lang, the same lang yung pinaka ano nya, halos parehas lang siya. Nga lang ang problema, magkaiba sila ng brand. Ito yung Aiwa brand, ito yung may sira. Ito yung goods na galing sa MyView, kasi ang sira nun, basag yung LCD nya, kaya magagamit natin yung board nun para ilagay dito sa Aiwa. Ngayon itatry natin kung magiging successful. Nabubulot tuloy ako. Kung uubra siya, nagagana dito sa may Aiwa na MyView ang brand. Try natin kasi itong board ng Aiwa wala na. Dispatch na to. Kasi hindi natin kayang palitan tong pinaka IC na ito. Kasi wala na, sira na. Naapektuhan. Ganyan talaga yung sakit ng LED TV. Di katulad nito, meron siyang pinaka protection, no? May bakal siya, pinaka heatsink nya. Samantalang ito wala, wala siyang heatsink, kaya nadamay. Ngayon tatry natin salpak dito kung okay. Try natin lang, guys. Sabi lang natin to, ito wala na, sira na to, hindi na natin magagamit to. Kaya lagay natin sa isang tabi. Ngayon ito yung gagamitin natin. Try natin, medyo malabo na ako. Isa natin ang ilaw. Kakabit na natin lahat. Ito, nilagyan natin.
Ayan na guys, nakabit na natin. Tayo muna natin ilaw. Ayan, nakabit na natin yung pinaka board nya sa likod. Ngayon, tatry natin buksan kung magiging success. Ang yun, tingnan natin kung uubra siya. Sasaksakan natin. Saan ba yung LED indicator natin? Yun, saksak. Yan, sa ilaw natin. Ayun, lilaw na yung ano natin, red light natin. Ngayon, pipindutin natin kung mag-on. Hirap. Hindi natin makita. Baba natin konti. Okay. Yan, tataas ko na. Bali, pipindutin natin yung pinaka switch dito. Pag nagbago ng kulay nito, ibig sabihin okay na yung TV natin, wag na normal. Yan. Oh, nagbago siya. Green. Off. Ayan na siya. Oh. Okay na siya. Nga lang ang tatak niya, may view. Okay na yung TV natin, successful na. Ngayon, kakabit natin yung pinaka ayos na natin para ano, kakabit na natin, ipipix na natin para makuha na ni sir. Ilagay na dun sa pinaka ano niya, CCTV monitor. Okay, balikan ko na lang kayo, medyo mabusisi yung pagkabit nito. Ayan na guys, nakabit na natin. Okay na siya. Pati yung likod. Ngayon, final testing. Ayan, testing natin. Ayan na, ilaw na. Oh, ito pa yata ang ilaw. Okay. Good. Okay na. Okay na. Final na. Testing natin. Okay na siya. Bali, itong board kasi madali masira pag ganun yung kuryente natin. Babago-bago ng nagpa-fluctuate. So madaling sinisira sa niya yung board. Katulad ng iba, tinamaan ng kidlat, sigurado sira na yung board nun. Buti na lang dinadama yung LCD nya. Buti na lang tawag nito, may pinagkuhaan tayong board nito. Yung mga TV natin na luma, ayan, pala nga, yeah. Yung MyView, galing sa MyView, parehas sila nung Aiwa. Kaya pag inopen, Aiwa yung tatak, MyView yung display. Pero okay siya. Kaya kay sir, baka naman meron tayo dyan. Nagawa natin yung isang TV kahit ano lang, pang merienda lang, okay na sa akin.
Lang, salamat at nagawa na naman tayo ng isang unit. Kung tutusin hindi naman nagawa. Pinalitan lang natin ng pyesa. Buti may luma tayong mga TV dyan. Kaya, kasi kung bibili mo yung board na yan, nasa 1,000 rin mahigit yan. Kaya, okay lang. Thank you, thank you, thank you.